Magandang araw. Kailangan niyo ba ng certificate na may QR code? Noong May 7, 2025, naglansad na si PSA ng online application sa mga certificate na kailangan ng QR code. Ituturo ko sa inyo sa tutorial na ito kung paano. At sana panoodin niyo ang video na ito hanggang dulo. May dalawang uri ng link kung saan pwede ka mag-request ng certificate. Ang una, itong psaservices.com.ph. Ang ikalawa ay dito sa psahotline.ph. At ang link na ito ay para sa may mga kailangan ng QR code sa certificate. Dito ako madalas mag-online kasi easy lang ang steps. So, i-click lang natin itong psahotline.ph. After clicking, itong mag-a-appear ang PSA Birth Certificate Online Application and Delivery. Dito sa menu, i-click lang natin ang Order Now. After clicking, ito ang makikita nyo. Choose Certificate Type. So, piliin nyo lang kung anong certificate ang kailangan nyong i-request. At para sa tutorial nito, piliin natin ang birth. And then, makikita nyo dito sa baba, may dalawang maliit na box. I-click lang natin yan as indication na nag-agree kayo sa kanilang agreement. And then, makikita nyo tong reminders ni PSA. Sa baba nito, merong click continue. I-click natin yan. And then dito, i-click nyo lang kung kaninong certificate ang gusto nyong i-request. I-try natin i-click itong for someone else. Makikita mo dito yung list kung sino lang yung pwede mong i-request. Pero kapag mga partner nyo o yung asawa nyo naman ang nangailangan ng certificate, ina-advise ni PSA na sila mismo yung mag-online request. Pero ang tutorial na ito ay para sa aking certificate, kaya i-click ko yung my own birth certificate. And then, i-click natin tong continue. After clicking, ito yung makikita nyo. Ito yung list ng steps na kailangan nating i-provide na mga information para mapadali si PSA na makita yung ating record. Para sa step 1, ito yung mga information kung sino yung taong magre-request ng certificate. Since sa akin ang certificate, kaya information ko din ang ilalagay ko dito, including my gender, civil status, complete name, and birthday. And then dito sa ID type, pili lang kayo ng isa diyan sa mga list, makikita niya sa side, at ito rin yung ID na ipepresent niya sa courier. Once na naka-choose na kayo, click continue. And then dito sa step 2, ito na yung information na makikita sa certificate. Since sa akin nga itong certificate na ito, ilalagay ko lang yung aking complete name. If in case na married ka, ang susundin mo pa rin name ay yung pangalan mo nung ikaw ay single, hindi kasama ang apelyido ng iyong asawa. At para dito sa step 3, ang father's name, kung walang kinikilalang ama, i-check mo lang yung box. Pero kung meron, ilagay mo lang ang complete name ng father mo, and then yung maiden name, and then yung last name. And then click continue. At para sa step 4, your mother's name, i-fill up mo lang ang mga sumusunod, ang name, middle name, at last name. And then click continue. At para dito sa step 5, kung saan ka ipinanganak. I-choose mo lang kung saan kang lugar ipinanganak. Kung saan country, province, and city. Pag-click mo din sa mga side, makikita mo dyan yung mga choices. Hanapin mo lang kung saan. And then after mo ma-choose, i-click mo lang ang continue. At para sa step 6, ang purpose ng iyong request. So sa akin, personal record lang to, kaya clinic ko ang others. And then mag-type ka lang ng reason and click continue. At para sa huli, itong step 7, yung delivery address at contact information. May dalawang option ng delivery si PSA. Ang nationwide door-to-door delivery o ang pick-up sa kanilang selected offices. So para mas mapadali, piliin natin tong nationwide door-to-door. Fill up lang natin to, i-complete mo lang yung information para sa delivery address. Kasama tong zip code. Kung hindi nyo alam ang zip code, makikita nyo naman yan sa Google. And then, importante itong mobile number at saka itong email address. Kasi dito mag-update si PSA kung ano ng status ng inyong certificate.
Kung ito ba'y bayad na o ito'y for delivery na, ganon. After nyo ma-fill upan, i-click nyo lang ang continue. Kung natuwa ka naman sa video ko, pa-click naman ang subscribe. Salamat! And then dito, makikita mo yung summary ng mga information na pinilap mo. I-double check nyo lang ang lahat ng information kung tama ito, pati ang spelling kung tama. Scroll down mo lang at pili ka lang kung ilang copies ang kailangan mo. Ang isang birth certificate ay nagkakahalaga ng 365. Kung ilang certificate ang kailangan mo, i-choose mo lang kung ilang copy at magpa-follow din naman yung amount na kailangan yung bayaran. And then kapag okay ka na sa lahat ng information, scroll down ulit. At dito, who will receive daw the documents? So, i-choose mo lang yung I am the one who will receive the documents. And then, scroll down ulit. I confirm. I-click lang natin yung box and then click continue. At ito na. Ito yung gagamitin yung reference number sa pagbabayad ng inyong certificate. At meron din silang QR code na binigay para i-scan na lang kung magbabayad kayo through e-wallet. At ito nga yung mga payment options ng PSA. At dito sa tutorial na to, panoodin nyo na lang kung paano magbayad ng PSA using GCash. At para naman sa delivery process, nagte-text or nag-i-email si PSA sa inyo para mag-update. Pero usually, kapag inside the Metro Manila, the next day na di-deliver na. Pero kapag outside like provinces, 3 to 5 days ang delivery. Ilalagay ko sa description box ang link na PSA para madali niyong makita. At kung may question kayo, comment lang sa baba. Salamat!